Nakakapanindig balahibo ng mga ebidensya inilabas na. Grabe to mga kabiyaya. Ako po ay nakikiusap sa inyo na yung mga makakapanood ho nitong video na to na pakishare po itong video na to dahil para mas mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan itong mga ebidensya na inilabas laban kay Martin Romualdez, kay Marcos Jr., kay Sandro Marcos at kay Comelec Chairman George Garcia at iba pa. Grabe to. Sobrang manggigigil ho kayo dito mga banateros. Sobrang alam mo yun yung tipong manggigigil ka dahil po tayo na pera natin ito. Kaya ako nakikiusap sa inyo ngayon, i-share na ho natin itong video na to para mapanood pa po na iba pa nating mga kababayan. At syempre, welcome back to my channel. Ang tagal kong nawala. Ilang days ba akong hindi nakapag-vlog? Hindi, may mga may mga inasikaso lamang po ako na hindi na dapat ipaliwanag dito. Dahil parang, alam mo yun, nakakabwisit lang pag pinaliwanag mo. No, yung tipong lahat na ginawa mo tapos tatarantaduhin ka pa. Pati gamit mo sisirain. Di alam ko naman kasi nanonood sila dito kaya yun. Nasaan man kayo ngayon, congrats. So matagal tayo nawala kasi medyo may mga inasikaso tayo at may mga bagay-bagay tayo na kailangang tapusin. Tapusin at ayusin. At dahil dyan, nakikita nyo ba ang aking damit, mga putang ina nyo? Yan o. Jay Guevara. Yan o. Banateros. Jay Guevara for Sara Duterte. Siyempre, nandiyan si Tatay Digong. Hanggang likod yan, ha? Oo, at nakalagay sa taas ay Duterte pa rin. Sa mga nagtatanong kung pinamimigay ko ba daw, opo naman pinamimigay ko. Kaso nga lang, hindi po ako marunong magpadala sa iba't ibang lugar. Para siguro mas maganda kung pag nagkita na lang tayo, hingi na lang po kayo sa akin, ha? Ang hirap kasi nun. Hindi ko kayang, tsaka hindi ako marunong na ipadala yung mga ganitong damit. Kaya at marami pa tayong damit. May Banateros for BP Sara. Oo. So, i-post na lang natin yan. Basta yung mga nangihingi nung post ko nung nakaraan sa Facebook ko, po ha, dahil hindi nga po ako marunong magpadala ng mga yung mga sa LBC ba sa mga ibang bansa, pag nakita lang tayo tsaka nyo ako hingyan. Palagi naman po akong may dala ha. Palagi ako magdadala kahit saan man ako magpunta. Kung sakali makita nyo ako sa daanan, oy Jay, pahingi t-shirt ni Bibi Sara. Baka may ka, di ba? So tawag dito, ganoon na lang ha, ibibigay ko na lang ng personal. Ng personality, aba? Ng personal ha. So yun nga at matagal tayo hindi nakapag-vlog kasi marami tayong inasikaso at eto may matindi tayong pasapo. Mga nakakatindig balahibo na ebidensya laban kay Romualdez, Sandro Marcos, Marcos Jr. at sa iba pa. Nandito pa sila Loren Legarda, sila Soto, sila Bunuan, lahat po. Ilalahad ho natin dito. Pero syempre maya lamang. Oo, syempre masyado naman kayo atat Siyempre, huwag niyong kalimutan na i-follow ang aking Facebook page na JG Banateros at ang aking Jay Guevara. Paki-follow po ng aking TikTok account. Yung TikTok ata nasa 30k followers. Ang akin namang Facebook, ganawa ng kakagawa lang ho yan dahil nagurgur na ho yung Jay Guevara Reels. Sa lahat po ng mga may magchat-chat na kapangalan po namin, wag ho agad kayo magtitiwala ha. Wag ho kayo pag halimbawa may mga nangihingi, or parang nag-aalok ng ganito ganyan, hindi po kami yun.
Ha? JG Banateros po ang aking official Facebook page na merong hong 9.2 K followers. Ang baba niya pa eh. Pero ganun talaga. Wala mo tayong magagawa doon. No? Mag-ano rin yan. Tataas din yan. So yan nga, bago natin ito umpisahan ay dito nga muna tayo sa matinding bakbakan. Kagaya lang na lamang ang anak ni Babalo. Parang Soko ah. Eto na. ang ampon ang anak ni Babalo. Oo, ay may ano daw, eto daw tong babaeng to, ay trending na trending ho ngayon. Nagawa ng napaka napakatalino, napaka lakas daw. So sabi niya rito, kaya siya nag-trending kasi sabi niya, Jensan ay parte na ngayon ng Davao Region. Ayon sa isang Pinklawan vlogger. Kasi yung Jensan part ng Davao Region eh. Kawawa naman. Ako naaawa kay Mayor Baste. Di ba? Ako naaawa kay Mayor Baste bukod sa wala siyang katuwang din kasi si Pangulong Duterte na dapat ay mayor ho ngayon, kinidnap nga ho nila at dinala ho sa The Hague, di ba? So si Mayor Baste ang magiging vice mayor, soon to be vice president ng Pilipinas. Tawag dito, 'di ba? Mag-isa na lang ho siya ngayon si Mayor Baste Duterte. Ang pinakamalupit pa ho dito, hindi ho na, ngayon lang ho namin nalaman na ang Jensan ay parte pala ng sinasasakupan ni Mayor Baste Duterte. Kawawa ka naman, Mayor Baste, ang dami mo nang nasasakupan. Anak ng Teteng kasi, nung nagkabaha sa Davao de Oro ba yun o Davao del Norte? Basta hindi sa Davao City. Sinisisi ng mga vlogger ay yung substandard daw ng mga Duterte. Sabi ko, puta, hindi naman mayor dyan si Mayor Baste. Lalong hindi naman congressman dyan si Pulong Duterte. Bakit sa Duterte niya isinisisi yan? Ngayon, pati pala Jensan, ngayon lang namin nalaman na parte din pala ng Davao Region. Ang inang to mga to, puta. Pero in fairness, sumasabay yung utak nyo sa pagmumukha nyo. Ang napakamalas mo na nun, no, pangit ka na, bobo ka pa. Ang malas nun. Ikaw na ata ang pinakamalas na tao sa nakilala ko sa tanang buhay mo. Meron pang isa si Torre. 'Di ba? Sabi niya, walang adik na gwapo't maganda. Lahat ng adik, pangit. So, ibig sabihin pangit to, ibig sabihin adik siya. Utang ina yan. So, hindi naman tayo hindi naman ho tayo yung dumadiretso sa personal na atake. Doon lang sa sinabi niya. Kaso nga lang, sobrang feeling matalino itong si Ating. Nababash nga ngayon na kesyo tali-talinuhan at parang tunog Italiana ang kanyang pronunciation ng kanyang mga English. Oo, tali-talinuhan nga ni. So, nababash nga siya ngayon. So, sabi ng mga ibang vlogger na mga kasamahan niyang mga kapwa niyang tolonggis din at mukhang mga dapa-dapa. Alam niyo yung dapa-dapa? Yung talampakan. No, yung mga kapwa niyang vlogger na mga mukha ding talampakan, tawag dito, pinaiyak niya daw ang buong DDS. Talagang umiyak kami kasi ngayon lang namin napagtanto sa tanang buhay namin na ang Jensan ay parte ng Davao Region. Ngayon lang namin napagtanto yun. Kalain mo yun. At dahil nga dyan, lumabas ang isa sa mga talagang kinakatuwaan ko na vlogger na pangtapat sa mga... Eto dito, wala kayong panalo dito sa vlogger na to. Sa vlogger na to na sumusuporta din sa mga Duterte. Puta na malupit to. Eto nga, si Ma'am Eloy Burgis.
sabi niya, sabi niya nga kasi, di ba? Kasi yung Jensan, part ng Davao Region. Sabi ni ma'am, Bilatsang Iloy. Parehas kaming ano nito parehas kaming Ilonggo. Oo. Sabi niya, Bilatsang Iloy. Bugo. Bugo ha? Jensan or ano to? Cargen is part of Davao Region. Tapos magde-debate ka kay BP Sara. Jensan is independent, highly, or Benrazzi City, o kaya Hekas subject. Sabi ni Ma'am Iloy Burge. Alam nyo, tuwang-tuwa ako dito kay Ma'am Iloy kasi po tayo na talagang mapapahagalpak sa pagtatalak niya sa mga tulongges na mga loyalista. Lalo na kapag si Jam Magdo ang binabanatan nito. Walang panalo no? Oo, Bilatsang Iloy. So yan ewan ko kung ano masasabi nyo rito sa panglaban daw ng mga Pinklawan. Hinahamon mong magdebate si BP Sara. Una-una, ate, hindi ka papatulan ni BP Sara. Sino ka ba? Hindi, di ba? Sino ka ba para patulan ni BP Sara Duterte? Yung mga kongresista nga nagigil makipag-debate kay BP Sara, pagkaharap na, biglang umuurong ang mga sungay at ang mga buntot. Pati ang mga dila. Tignan mo si Percy Paloma, nagkakangiwi-ngiwi na. Di ba? Tayo ng mga supporters ni Marcos kung hindi mahaba-baba. Tabingi ang panga. 'Di ba? May mga isyung nag-addict dati. Yung isa may bold pa. Yung isa naman may asawa na pero kasama pa ni Ivana Alawi sa ibang bansa. Tropa ni ba yun Di ba? So, kakaiba mga supporters. Talagang sumusunod sunod sa yapa. Binabase sa pagmumuka ang kanilang katangahan. Okay, dito dapat tayo. O, eto. Aba. Comelec, ibinasura ang investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta. Aba, ayos siya. Bakit? Wala kang masilip? Ha? Bakit ibinasura mo? Ibinasura ng Comelec and Bank ang investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng umano'y hindi pagsisiwalat ng election donors sa kanyang statement of contribution and expenditures or SOSE noong 2025 election. Utay na, bakit sila ba't hindi mo kaya nasilip sila Sandro, sila Martin Romualdez, yung iba pang mga kuratong baleleng dyan sa Congress, ba't hindi mo sinisilip? Bakit nakatutok ka lang kala Chis Escudero, sa mga alam mong kakampi ng mga Duterte? Ba't doon ka lang nagtataka na rin kami nahihiwagaan na kami sa'yo, Chairman George Garcia. Kasi nakatutok ka lang kalayan kayo, Senator Chis Escudero. Doon ka lang tutok na tutok pero iwas na iwas ka, kalaping Lacson. Di ba may mga nabalita na nagbubukod tanging nga lang daw sa Alyansa Pilipinas ang hindi tumanggap ng pera galing sa kaban ng bayan ay si former Senator Revilla. Lahat daw nakinabang. Lahat daw nakinabang doon sa perang yun na galing sa nanakaw at ginamit sa pangangampanya. Bakit yon, Chairman George Garcia, hindi mo iniimbestigahan kung totoo man yun o hindi? Ako, hindi ko naman sinasabing totoo yun at hindi ko rin sinasabing hindi. Pero mas maganda siguro at parang mas gusto ng taong bayan na ikaw mismo, Chairman George Garcia, ang gumawa ng hakbang para imbestigahan yun. At doon ko rin napagtanto sa isyung yun na kaya pala nilaglag si former Senator Revilla sa pagkapanalo. Alam na natin na mas mananalo pa yan kaysa kay Lito Lapid. 'Di ba? Kaysa kay Amy Marcos, mas may panalo pa si Revilla. Una-una, baka nakakalimutan nyo, nag-top 1 senator po yan. Si former Senator Revilla. Bakit natalo? So, una-unang
hinala o ating naiisip ay yung hindi pagpirma ng mga kamag-anakan niya na nasa Congress sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ang pangalawa, yung hindi niya pagtanggap ng pera na galing sa nakaw na gagamitin para sa pangangandidato or gagamitin sa eleksyon noong 2025 senatorial election. Yan ang tanong ng taong bayan sa'yo, Chairman George Garcia, ba't hindi mo iniimbestigahan yung ibang mga senador? Why? O baka isa ka rin dito sa mga ilalabas ko ngayon na ebidensya. Titingnan natin yan. Tingnan natin yan. Okay? Dito tayo. Sabi niya, normal ang lahat. Everything is normal. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, 112 na ang diesel. Bangag ka talaga. Anong ginagawa mo? Alam mo, Atty. Rowena Guanzon, ganito kasi yan. Yung pagtaas po kasi ng gasolina, hindi rin alam yan ni Marcos. Hindi alam yan. Tsaka, yung mga ganyan, 112, 100, kahit mag 200 pesos pa yan per gasolina. Bawat gasolina umabot ng 212, wala silang pakialam dyan, lalo na yung mga nasa gobyerno na kasama sa mga nakinabang sa mali-malitang pera. Alam nyo kung bakit? Putay na dami na nilang pera eh. Sabi nga ni Marcos, 112 na yung diesel, normal lang. Normal lang, basic. Basic yan lang yan, mga dabber cads. Basic lang yan. Wala tayong wala tayong panic, huwag kayong magpanic. Ganyan kalupit si President Bongbong Marcos. The only president of the Philippines na palaging walang alam. Ultimo ang kapatid niya, hindi niya nakilala nung sinabing addict siya. Yung gasolina pa kaya? Diba? Yung gasolina pa kaya? Ay, naku, bungbong. Ay, bungbong, galabungbong. Bungbong ka talaga. Sobrang bagay na bagay sa yung pangalan mo. Tanggalan lang ng N tsaka G. Tapos, yung BO tsaka BO pagdugtungin. Bubo. Ay, nako. Kaya ko sa'yo, bongbong. Lakas ng tama, no? Normal pa lang yan. Normal sa'yo yan. So, ibig sabihin, magpapanik ka na lang kapag 500 na per diesel. Per liter ng diesel. Okay. Ang galing mo, ha? Ang galing mong kupal ka. Apaka mo. Napaka mo naman, no? Apaka, ha? Apakagaling mo. Apakagaling mo, Marcos, talaga. Normal. Everything is normal. Bilatsang iloy mo. Ay, nako. Eto pa isa. Sabi niya, iniiwasan ko mag-hearing na mauuwi lang sa contempt. Alam mo, wala naman kaming lugar dito kung 18 ang ikukulong. Putang ina mo. Bakit ka kaagad nagsasalita ng ganyan? Ewan ko dito kay Ping Lacson, na sa totoo lang, nakakatawa. Yan nga yung sinabi niya nga rin kay Atty. Rowena Guanzon. Nakakatawa tong si Ping Lacson kasi nga, first time in history sa Pilipinas na merong chairman ng Blue Ribbon Committee na hindi pa nga sinasalang doon sa hearing, nagsasalita na agad siya. So sa madaling salita, lahat ng sinasabi ng Brave 18 or ng 18 Marines, kasinungalingan lang. Ko-contempt niya na eh. Ito nga sinabi niya, iniiwasan ko mag-hearing mauuwi lang sa contempt. Alam mo, wala namang kaming lugar dito, yung 18 ikukulong. Kagago, no? Kaya nga ito sabi ni Atty. Rowena Guanzon, wala pang hearing, ganyan na sinasabi mo. Ano nga asahan ng patas na chairman mismo ng komite kung ito na agad ang sinasabi mo? Investigador ka, sir, hindi defense
counsel ni Martin Luther King at ni Bongbong Marcos. Basag gagi. Tama naman. Daming satsat din na lang gawin kung talagang may nakikita kang kasinungalingan, di mo ipakulong. Di ipakulong mo sa Senado. Paano naman kung katotohanan? Ngayon katanungan nga dyan. Kaya nga, etong si Ping Lacson, putang ina, kung eto ay tumakbo pa sa susunod at iboto nyo, mga kung sino man yung boboto pa rito kay Ping Lacson, tangina nyo lahat. Magkamatay na kayo kasama pamilya nyo. Hindi totoo yung boboto kay Ping Lacson. Tingnan nyo yung ginagawa. Sabihin na nating sinungaling yung 18 Marines. Sige, sabihin nandun na tayo. Gusto niya yan eh. Paano natin malalaman yun? May pinapakita silang ebidensya. Dapat isalang yan sa hearing. Saan isasalang yan? Sa Blue Ribbon Committee na sino chairman dun? Diba si Ping Lacson? Ngayon, ang katakataka dito, ang gumugulo sa isipan ng bawat Pilipino na bakit ayaw mo silang imbitahan sa hearing? Tapos puro kadakdak. Putang ina, alam mo, Senator Ping Lacson, yung wala hong lalaki na idinadaan sa dakdak. Wala hong lalaki, walang tunay na lalaki na panay dakdak lang. First time, hindi naman first time. Eto, real tukan, kabaklaan lang po ang isang kabaklaan ng isang, ano bang pwedeng tawag sa'yo? Putang ina, naguguluhan tuloy ako. Ayop ka. Isa pong kabaklaan ko pag puro koda ka. Yung tipong suntukan na daldal ka pa rin ng daldal. So, sa totoo lang, kung tayo na hindi mo nga iniimbitahan yung mga yun, to sasabihan mo sinungaling. Kaya ako shoutout po sa 18 Marines ha. Kasuhan nyo po. Mas maganda ho siguro kung kasuhan nyo si Senator Ping Lacson kasi hindi niya pa napapatunayan. Wala nga siyang inilalabas na ebidensya. Puro lang siya kuda. Pero sinasabihan nyo na agad kayo na sinungaling. Tanginang niya, masyado mong pinapahalata naman sa amin, Ping Lacson, natuta ka talaga ni Martin Luther King at ni Marcos Jr. Huwag mo masyado ipahalata huwag mo masyadong ipahalata, masyadong obvious eh. Masyado ka nang napaghahalataan eh. Oh. Ngayon, eto yung sinasabi ko. No? Ping Lacson, eto yung sinasabi ko. Paano naman to kung sakaling totoo to? Una-una, pera ng taong bayan ang nakasalalay dito sa isyong to. Kagaya nung sinabi ko, ito na nga po yung nakakatindig balahibo. Handa ka na ba? Ikaw na nanonood ngayon, nakainom ka na ba ng maintenance mo sa high blood? Yung postiso mo matibay na, baka biglang mabali yan sa sobrang gigil mo. Ilalabas ko na yung mga ebidensyang hinahanap nyo. O eto, umpisahan natin kay ex-secretary Bunuan. At o eto 225 million. Siguro plus to. Ay, hindi, minus eh. Minus pala, no? Hindi yan. 200 to 305 million ang idiniliber sa kanya. Ito yung affidavit po ng 18 Marines. Dito, kompleto po, may address, no? At ito po, may address kung saan idiniliber yung pera na inatid kay Manuel Bunuan. So eto, Ping Lacson, paano mo masasabing kasinungalingan to kung hindi mo naman iniimbitahan sa hearing? O, isa pa lang yan O, eto pa. Kay Manuel Bunuan pa lang yun. 300 no? Kaya pala, kamusta na pala si Bunuan? Nakauwi na ba na ibang nangyayari? Pero alam mo na nanaginip ako dyan kay Bunuan Kaya hindi hindi na pinapaalis ng Pilipinas yan kasi baka daw magmalasaldi ko. Oo, baka daw magmalasaldi ko at pag naiipit na, ilalaglag na sila. Kaya ang ginawa, parang kinorner ata dito yan sa Pilipinas
At or siya ay patay na. Panaginip lang naman yun, wala namang katotohanan. Pero laki ha, tiba-tiba din si Manuel Bunuan, no? 300 million, sana all. Yung tangina, pera ng taong bayan yun. Ilang Pilipino may kinabang dyan sa pera na yan? 'Di ba? Sa kanila, isang tao lang. Ganun kalupit. O, dito tayo. Eto. Oo, si Sec Amina Pangandaman. Department of Budget and Management. Wow! Social. Na merong 60 million to 80 million na container quantity na ito ay galing din sa affidavit ng witness ng 18 Marines. So yan kahit 80 million yan, buta na 1 million nga lang sobra na. Para sa akin sobrang laki na nun. No, makakabili ka na ng makakabili ka na ng lupa. Lupa na lang ngayon yan, 1 million. Dati kapag may 1 million ka, lupa't bahay Ngayon, lupa na lang ang 1 million. Misa nga, pamalengke mo na lang Diba? Hindi, sa totoo lang, yung mga mayayaman dyan, 1 million, pamalengke lang nila. Pang-stock lang ng groceries. Pang-stock ng mga karne, ng mga gulay, diba? Yung 1 million. Lalo na yan, yung mga nakakuha ng mali-malitang pera, puta na, galante yan sa palengke. Sinusunod dyan, eto. Yung peso value not, so ibig sabihin, hindi na pagdalhan. 2 paper bags weekly. 2 paper bags weekly. Tama ba? I-research nga natin yung na yan. I-research nga natin yung nga. Okay. So, ang ibig sabihin ng peso value na specified ay naka-detailed pero may natanggap pa din siya. So ibig sabihin, nakatanggap pa rin ng pera pero hindi detalyado kung magkano. So ibig sabihin, siya si Secretary Raul Chu, Department of Agriculture. Malupit magkano kaya? So, kung 2 paper bags weekly, malaki-laki din. Iba din Oo, tiba din si Batchoy. Sana all. Pembala to. Kahit tigpa 100k lang kayo lahat na nakatanggap, okay na sa akin yun. Okay, sino pa? Next. Eto. Ay, si Madam. Kaya naman pala biglang nanahimik din to, 2 medium, suitcases. 60 million to 80 million. Number 40, Cambridge Street. Purvers Park. Date 2024. Ito ay affidavit ng 18 Marines din. At ito ay si Sen Loren Legarda ay nakatanggap daw ng 80 million. Kamusta na pala yung files ni Kamusta na kaya yung files ni sino ba to? Bagay, sinabi din to ni diba? Sinabi din to ni Libiste na meron din yung andun din yung nanay niya. Diba? So, nung lumabas ang 18 Marines, biglang nawala si Libiste. Bakit kaya? Tayo nagtatanong lang kasi nakakapagtaka, diba? Hindi mo siguro masama magtanong, diba? At ang sunod, sino ang sunod? Eto. Putang ina. Ang isa sa tuta. Nasa pangalan pa lang ang pagiging tuta. Ngayon, obvious na ang pagiging tuta niya. Walang iba kundi si Senate President Vicente Soto. Na nadeliveran ng 5 large. Large? Wala bang XL?
5 large na maleta na nagkakahalaga ng 350 million. Sana all. Sana all. Kaya naman pala sasabihin, uy, baka hanapin ng asawa ko yun. Putangin ng sagot yan na baka hanapin ng asawa ko yun. Bakit? Alam ba lahat ng asawa mo yung kilos mo? Sabi nga ni Anjo Ileana, may kabit ka eh. Pero diba si Tito Sen, dati naman tayo magtropa sa showbiz, magkakampi naman tayo. Pero dito sa politics, dahil nagiging palyado at obvious na tuta ka ni Martin Romualdez at Marcos Jr., kahit mga 2 million lang. Oo, pangpatapos ng bahay dun. Para hindi na ako nangungupahan. Sige na. Oo, hindi lang naman eh. Puta na, hindi ka nalugi doon. Wala kang puhunan dito. Diba? Nagkatanggap ka ng 350 million. No? 2 million lang naman inihingi ko. Barya lang. Barya lang. Tito Sen. Damot. At eto na nga, si Boy Caso. Ang tinaguriang Judas. Oo, Judas daw to eh. Si Eduardo Anyo. 5 million to 10 million. One paper bag. Given after meeting at Pulo Club Townhouse with Saldico Romualdez and Laila de Lima. Yung 10 million. Sabi putangin na, 10 million na nga lang yung natanggap ko na damay pa. Kaya 10 million na nga lang, nadamay pa. Oo, sabi ko, malas-malas nga naman. Siguro nagsisisi siya, dapat malaki-laki na yung binigay sa akin. Pero in fairness, one bag. Pero yung 10 million na maraming masasalbang, maraming mabibigyan ng hanap buhay. Bawat Pilipino niyang 10 million na yan. Hindi yan maliit na pera. Kahit nga 1,000 eh. Kahit nga 500 eh. Diba? So, napakalaking halaga niyan. Maraming Pilipino matutulungan ng 10 million kung gagamitin lang sa maayos na pamamaraan. Kaya hindi ka pa rin lusot dyan. So, eto pa. Ay, speaking of Laila de Lima, quantity na, ibig sabihin, hindi rin detalyado hindi detalyado kung magkano ang ibinigay. Oo, suitcase and paper bags. Sana, Kaya naman pala, biglang sabi niya, dikdikin mo Duterte, laya ka, tapos congressman ka pa. Makakatanggap ka pa ng mali-maleta. Sana all. Tiba na naman si Jonel. Tiba na naman si Jonel. Eto, sino to? Ang nananahimik. Ang nananahimik na si Sen Mark Villar. Na kailan to na dinilibre sa kanya? 2022. So 2022, si Marcos Jr. na ang presidente nun. Oo, eto si former DPWH secretary. Kaya pala na 7 medium suitcase. Ang 7 na maleta ang idiniliber kay Senator Mark Villar. Alam mo si Mark Villar, isa rin to sa inaabang-abangan natin na magsasalita sana, kaso tahimik sila ngayon eh. Hindi kaya ako nagtatanong lang hindi kaya ito yung dahilan ba't nananahimik sila ngayon? Hindi kaya gano'n, Hindi, napapaisip lang ako. Kasi ilang beses na silang tinutumbok, di sila nagsasalita eh. Oo, na 280 million. Partida, bilyonaryo. Bilyonaryo ang magulang nito. Kaya totoo nga yung sinasabi nila, ang mga kawatan ay hindi yan, walang kabusugan yan. Walang kabusugan yan. Walang, parang hindi sila nabubusog or hindi sila nakukontento kung ano yung mga nanakaw nila. Makapag nakaw ka lang ng, sabihin na natin, sige, 5 to 10 million.
Parang para sa atin, sobrang, kahit 1,000,000 lang eh. Sabihin na natin 100K. O 10,000, 20,000, 50,000. Ang laki-laki na nun. 'Di ba? Sa kanila, 280 million. Sana, Ito pa isa. Ito malupit. Ito. 8 medium and large. Deliver at BGC, Shangri-La, basement, 3 by, ano to? Regen Katapang. So, hindi rin alam kung magkano ang estimated na pera ang na-deliver. Oo. Basement 3, Homes BGC. Oo. Ang inano rin ng 18 Marines dito kay Saldico. Hindi sa totoo lang, hindi rin po ligtas talaga rito si Saldico. Hindi porket nilaglag niya sila Marcos Jr., sila Martin Romualdez, parang kakaawaan or ano na natin siya, yung parang hahangaan. Hindi kasi isa rin siya sa nakinabang sa mga pera. Kaya talagang kailangan niya rin talagang pagdusahan ito dahil siyang makulong. So eto na. Ayan. Kaya pala nung tumatakbo kang mayor, may pa 1K ka pa sa bawat kamay. Oo, may 3 paper bags ka pala. 1 medium maleta and a small suitcase. Di ba? 4 deliveries in total para sa gastusin na konektado sa mga ICC. Ayan 60 million to 95 million. Grabe, no? So, ito yung address ng mga pinagdalhan ng pera. Ayan yung address at ito yung affidavit ng witness ng 18 Marines. So, kaya naman pala biglang tahol na. Kaya magtataka tayo Nakaso ng kaso si Trillanes. Saan kaya kumukuha ng pera to? Hindi biro yung pangkaso yung magkaso ka na magkaso. Kung kani-kanino. Sino mga kinasuhan nito? Ang daming kinasuhan nito. Diba kaso ka ng kaso tapos ang tagal mo nang hindi senador. Saan ka kumukuha ng pondo? Yung pala may 95 million naman pala nga ni. Ang lupit mo Ito malapit na to. Papalapit na po tayo sa exciting part. Ito na. Sino to? Ay, grabe. Ang mag-ama, syempre. 5 large, na maleta, receive in home. Sandro, receive first, BBM and Lisa. Arrive hours later. 250 million to 350 million. Ito yung location and ang affidavit po ng 18 Marines dito sa mag-amang kay Sandro Marcos at kay President Bongbong Marcos. Tangina, tiba-tiba. Tangina, bata na, bilyonaryo ka na agad. Harap buhay. Biruin mo, na-issue siya ang tinaguriang pork barrel king na mayroong 51 billion daw na ninakaw. Biruin mo, 51 billion, kabata-bata mo, may ganung anong pera. Antindi. Utang inang yan. Grabe, lupit. Sana all. Eto na, si Chairman George Garcia na meron naman 4 medium case, 2 per meeting across to 2 meetings at Midas Hotel. Midas ba to o Midas? Sorry na, bobo akong magbasa Midas Hotel. Na nakatanggap di umano itong si Chairman George Garcia ng 120 million to 160 million. Kaya naman pala Yun din yung address kung saan dinala. At ito rin ang affidavit ng witness. Walang kawala. Kaya pala Chairman George Garcia, kamusta si 18 million overvoting? Ito na ba yung katas nun? Ako yung nagtatanong lang Huwag mong masamain Chairman George Garcia. Huwag mong masamain ang aking katanungan.
kung eto na ba ang katas ng 18 million overvoting. Hindi, no? O eto pa. Siyempre, hindi mo mawawala ang bida sa eksena. Walang iba, kundi si Sandro Marcos again. Na meron 5 large na maleta. Oo. So, hindi rin kung ilang ilang milyon ang laman nung case na yon. At nandito ang ang location kung saan dinala at nandito naman din ang affidavit ng witness. Ang lupit. Siyempre nandyan si Tito. Ang pinaka malupit sa lahat. Grabe. Eto grabe. Sa pagiging buaya. 20 ito malupit 20 to 52 maleta per deliver. 3 times per week, September 22 to 2025. Putang ina. At nagkakahalaga ito ng 281 billion or 1.7 trillion. Tang ina. Sabi ko sa inyo, gigil ka ngayon. Nanggigigil ka. Sige lang. Sabi ko sa'yo, uminom ka ng gamot mo Inang pera yan, 281 billion to 1.7 trillion. Andito yung address. Andito rin yung affidavit ng witness. Tangina. Na ninakaw or ibinigay, diniliber kay Martin Romualdez, former speaker. Tangina. Grabe yun. 20 to 52 maleta. Kaya nga, ibig sabihin, yung mga sabi-sabi or yung napanaginipan ko rin yun. Napanaginipan ko rin yun na nagpagawa pa ng isang bahay para doon itambak ang pera. Grabe. Grabing pera to. Butangin na. Kahit mamatay ka, kahit tumanda na si Martin Romualdez, hindi na siya maghihirap dito. Ang inang yan, Grabe, ang tindi. Eto pa. Eto malapit, Si Marcos kahit papano, naka 300, pero malay natin, baka inutakan lang talaga o baka talagang sunod-sunuran lang si Marcos Jr. kay Martin Romualdez, no? 5 lang sa kanya 350 million. Ilocos Norte pa, idiniliber. Ito yung affidavit ng witness ng 18 Marines. Tangna, tindi, no? Ang gigil ka. Tangina, sige. Bongbong Marcos ba? Oo. Yan pinakita ko na sa inyo yung nakakagigil na mga ebidensya laban dyan sa kanila. At gusto nyo pang nakakagigil? Eto pa. Eto, mas nakakagigil ito. May tuturing raw na obstruction of justice ang umano'y pagtatakip sa malawakang korupsyon sa maletang delivery scheme o maleta delivery scheme na ibinunyag ng mga dating sundalo. Ito ang naging reaksyon ni Attorney Manuelito Luna matapos sabihin ni Ombudsman Boying Rimulya na panahon pa ng Administrasyong Duterte nagsimula ang nasabing kalakaran. Naritong balita ni Margot Gonzalez. Sari-saring batikos ang tinanggap ng Office of the Ombudsman matapos nitong idawit ang Duterte administration sa alegasyon ng maleta delivery. Sa isang press conference, sinabi ng Ombudsman Boying Rimulya na batay sa kanilang intel report, ang litrato ng maleta sa joint affidavit ng mga dating sundalo ay kuha pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinampirman ni Rimulya na pera ang laman ng maleta at nangyayari na umano ang ganitong kalakaran bago pa ang pag-upo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit ayon kay dating PACC Commissioner Attorney Manuelito Luna, ang pagtatakip sa kasalukuyang administrasyon ay may tuturing na obstruction of justice. Iginit niya na bago pa ang mga dating sundalo, una nang ibinunyag na Orly Gutesa at Saldico ang paghahatid ng pera gamit ang mga maleta sa matataas na opisyal ng kasalukuyang gobyerno. Yung pagtatakip at saka sweet tactic at pagtatakpan, hindi maganda yan kasi obstruction of justice yan. Tama. At hindi lang naman ang 18 ang nagsabi na marami. Nag-deliver sila ng pera sa Pangulong Marcos Jr. at ang iba pa.
Meron pang unang revelasyon yung kay Saldico mismo. Gutesa. Tapos, una pa kay Saldico, si Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee na nagsabi siya na nag-deliver din sila ng basura, luggage or suitcases Hindi, no? ng basura or tera sa iba't ibang individual, including yung residensya or residence ni President Marcos utangin ng Jr. pera, no? So, hindi lang ito isang piece of evidence Pieces of evidence seemingly supporting each other. So, nagko-corroborate. So, dapat mas seryoso ang ombudsman. Naniniwala rin sa Atty. Luna na hindi na kailangan pang gumawa ng sari-sariling affidavit ang 18 dating sundalo. Sapat na ang isinumiting joint affidavit kung saan malinaw ang partisipasyon ng bawat isa sa nasabing anomalya. Wala rin daw indikasyon na may mali siyang pagdadawit ng mga ito sa mga opisyal ng pamahalaan. Enough na yan para ma-evaluate ng Office of the Ombudsman at other investigative bodies para malaman ang katotohanan dito. Ang publiko is losing its patience dahil sa mga pamumulitika ng ilan sa administrasyon, yung alleged cover-up nila dito sa mga alegasyon ng 18. As I have said, I believe in the credibility of the 18 at ang kanilang mga alegasyon ay pwedeng nilang patunayan. Sa ni Luna, dapat himaying mabuti ang mga revelasyon bago magpalabas ng maagang konklusyon. Pinatutungkulan ni Luna ang pagdududa ni Senator Ping Lacson sa kredibilidad ng mga testigo kahit wala pang ginagawang pagdinig. Binigyan din niya na hindi tama na may ipapabago sa mga isinuulat ng mga dating sundalo sa kanilang affidavit. Tigilan muna niya yung mga premature statements niya sa media. Kasi wala pa namang paghihimay, wala pa namang Tama. nagaganap na hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. May Tama. conclusion na siya. So, ang dating sa publiko niyan ay pag-iiwas, cover up, and discrediting the 18 soldiers. Hindi maganda yan. Dahil sa lawak ng korupsyon, ramdam na raw ng bansang matinding epekto nito sa ekonomiya at sa imahe ng hustisya sa Pilipinas. 805 billion pesos na allegedly na nanakaw sa ating kaban is such a big amount. At ang damage nito ay nararamdaman na natin sa pagbaksak ng ekonomiya, loss of investor confidence, at saka yung ating sistema ng hustisya ay napu-question na ngayon dahil sa mga alleged pagtatakpan or cover-up and squid tactics na ginagawa ng administrasyon. O yan ha, so hindi lang tayo ang nagsalita niyan. No, pati yung mga talagang mga professional, mga kilalang mga tao. So kayo mga banateros, ano pong masasabi nyo doon sa mga ipinakita natin picture na ebidensya laban sa iba't ibang sangay ng gobyerno, lalong-lalo na kay Comelec Chairman George Garcia, Tito Soto, Bunuan, Pakandaman, Chua ba meron? Wala pala. Siyempre kay Sandro Marcos, kay Bongbong Marcos, at siyempre ang pinakamatindi kay Martin Romualdez. So ano pong may kukomento nyo dyan? Comment nyo lang po dyan sa baba. At siyempre, huwag nyo na rin pong kalimutan na i-like and share ang ating video para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. Napakahalaga po nung pag-share, pag-like nyo dito sa video ito at para mas marami pa pong makapanood ng mga kababayan natin. So, pakidamay na rin po ang join button at super thanks niya. So, yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Sa mga nangihingi po ng t-shirt ko, pag nagkita-kita na lang tayo, bibigyan ko kayo. Maraming salamat po. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makaka